Yung mga trade na ipapakita natin mga idol ay hindi po rumor na kesyong may nilulutong trade. Gawa-gawa lang natin to sa tulong din ng ESPN Trade Machine. Pwede nyo ring testingin yan mga idol kung gusto nyong gumawa ng isang trade idea. Ang hindi ko gawa-gawa naman ay yung balitang gusto na talaga i-offload ng Chicago itong si Zach LaVine at ang natitira sa kanyang 5-year, $215 million contract. Ang laki ng binabayad sa kanya mga idol at probably baka namamahala na po ang Bulls dito kaya gusto na nilang i-trade si LaVine. Kaya pagbigyan natin yan. Ang una natin ginawa ay itong trade kasama ang Memphis Grizzlies. Makukuha po ng Bulls ng Marcus Smart, Brandon Clark, pati John Conchar. Sabay ang makukuha naman ng Memphis ay si Zach LaVine lang. Pwede pa mag-add ang Memphis ng pick dito dun kasi sa ESPN Trade Machine wala yung option na magsama ng pick eh. Well, bakit naman mag-a-agree ang Bulls sa trade na ito? Una sa lahat, syempre, gusto na nga po nilang i-offload ang kontrata ni Zach LaVine. Sa pagkuha nila rito kay Marcus Smart pa lang, mas valuable na siguro tong si Smart kasi two-way player siya. Kaya umupensa at magaling dumepensa at mas mura pa ang kontrata niya na $20 million lang. Mas maraming magiging interested kay Smart kesa kay LaVine mga idol at pwede pang i-trade muli ito ng Bulls. Sabay may dalawa ka pang quality role players sa si Brandon Clark na bago ma-injury, siya yung isa sa mga unang big man na tinatawag ni Coach Jenkins off the bench. Sabay si John Conchar, solido rin. Maganda ang size sa shooting guard position at okay din ang depensa. Lahat yan pwede pa muli i-flip ng Bulls kung gugustuhin nila. Ba't naman mag-a-agree ang Memphis dito? Well, actually as it is at walang trade, okay na rin ang Memphis. Pero kung gusto nila ng star power at player na kaya kang bigyan ng benching ko kada laro, si Zach LaVine yun. Kahit nagaling injury si Zach LaVine, hindi ko masasabi na injury prone player siya. In the last 2 years, bago ang surgery niya last season, 20 regular season games lang po ang na-miss niya. Star quality ang hatid nito ni LaVine. Imagine nyo mga idol, may Ja Morant ka rin na magka-comeback din this season. And Desmond Bane pa. Magandang compliment si LaVine kay Ja sa opensa. Sa depensa naman, hindi masyado. Not to mention na dakdakan malala talaga tong dalawang to. May sense ba mga idol? I-comment nyo sa baba. Ang ating next trade ay sa Dubs naman kung saan ang matatanggap ng Chicago ay package na sina Andrew Wiggins, Gary Payton II at Kevon Looney. And sa Warriors naman ay si Zach LaVine lang. Mapapansin nyo mga idol na maraming players talaga ang kapalit ni LaVine kasi nga mahal po ang sweldo niya. Kaya kailangan nagmamatch talaga ang kani-kanilang mga salary. And again, pwede ring magsama ng Warriors ng pick dito para mas maengganyo ang Bulls. This makes sense din sa Chicago mga idol kasi tulad nung dun sa nauna, mga okay role players ang mga to na pwedeng i-flip din po ng Bulls. Si Wiggins, pwede pa nga yan magsilbing veteran sa young core ng Bulls pati si Looney. And para sa Warriors, alam nyo na to, nawala si Klay sa team nyo, nawala na yung star shooting guard nyo at papalitan nyo to ng shooting guard na nasa prime pa niya. Baka ma-extend pa nga ng konti ang championship window nitong Warriors with Zach LaVine. Si Wiggins, medyo inconsistent naman na siya at primed na rin si Jonathan Kuminga para sa role na ginagampanan ni Wiggins sa Dubs. Si GP2 naman panay laging injured pero okay naman din ang laruan niya at ang galing mag-hustle. Fan favorite din yan pero iba naman din kasi yung consistency na maibibigay ng isang Zach LaVine sa Warriors. Good match to sa kanila at feel ko ay swak naman ang playstyle ni LaVine sa Warriors. Agree ba ang mga Dubs fans natin dyan? For the right price, gusto nyo bang makuha si Zach LaVine? Next naman natin ay trade sa Orlando Magic kung saan ang matatanggap naman ng Chicago ay package na KCP, Cole Anthony, pati Jett Howard. Then si LaVine lang ulit ang tatanggapin ng Orlando. Ito hindi pa agad pwedeng mangyari kasi si KCP kakukuha lang po ng Magic. Bawal pa nila i-trade yan until mga sometime around December. Medyo walang kwenta tong trade na ito sa totoo lang kasi kung ako ang Orlando, kontento na ako kay KCP dahil kahit hindi naman siya star, magandang veteran presence naman siya sa batang team na ito at maaaring mag-propel sa kanila sa playoff success. Solid offense pero maganda rin talaga ang depensa. Okay na stabilizer itong si KCP sa 2-guard position. Pero yun nga, star power talaga ang makukuha nila kay Zach LaVine at possible big 3 with Franz Wagner at Paolo Banchero. Hindi pa rin siguro yun sasapat para pumalag sa East pero pwede na yan sila tulugan. At para naman sa Bulls, ayun, mga quality players pa rin talaga ang makukuha mo kaya parang ang imposible pa rin na basta-basta lang nilang ipamigay ito ng Orlando. Sayang din po itong si Jett Howard sa sobrang lalim na rin talaga ng Orlando team nito lalong hindi siya mabibigyan ng playing time. Kilalang shooter pa naman to sa Michigan at 11th pick to sa draft last year. Kung sakaling kunin siya ng Bulls, malamang mas ma-expose ang laro nito dun. Huli nating ideya mga idol ay sa Portland Trail Blazers naman. Matatanggap ng Bulls ang package na Ant Simons, Devontae Graham pati Matisse Thybulle. At sa Portland naman, si Zach LaVine lang ulit.
Tulad dun sa Orlando, hindi po pwedeng mangyari agad to until eligible na si Devontae Graham na matrade sometime around December din. Ito medyo may sense nga rin actually. Parehas rebuilding ang dalawang teams na ito at napag-uusapan din mga idol ang pag-trade ng Portland dito kay Simons. What better way yan para i-trade siya sa isang star player din na pwedeng maging first option kagad ng team nyo in Zach LaVine, di ba? Although pwedeng ayawan din ng Portland to kasi nga baka agawan pa niya ng touches yung mga young players nila na sina Scoot pati si Shadon Sharp na kaposisyon niya. Pero may cap space po ang Portland para i-absorb yung dambuhalang kontrata ni LaVine mga idol. Siguro kung gagawin man ng Portland to, baka na-trade na rin nila si Jeremy Grant kasi similar ng kontrata si LaVine at Grant na mahaba pa yung natitira tapos ang laki-laki ng sweldo. Bali yan, out of all the trades ba mga idol, ano yung pinaka natripan nyo? Sa ngayon, hindi pa gaanong mainit ulit yung pangalan ni LaVine sa trade rumors. Hula ko baka i-hold pa muna nila to see yung laro ulit niya pagkagaling niya sa injury, sabay baka tumaas pa yung value niya kung ganon. Pwede rin namang bumaba. Bata-bata pa naman si LaVine mga idol, 29 years old pa lang to, magte-30 next year at nasa prime pa talaga ng kanyang karera. Galing lang talaga sa injury kaya understandable na ayaw ng mga teams yung risk. Sa kagustuhan din talaga na i-trade ng Bulls itong si LaVine, gusto pa nga nila magsama ng isang first round draft pick kaso wala pa rin may interesadong teams. So heading into the season mga idol, kung wala pa rin kukuha kay LaVine, magandang storyline to na dapat nating abangan. Anong team kaya ang kukuha sa kanya? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. $689 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.